Hello guys! Welcome back to Alex Hub Channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang line following strategy ng dalawang mini sumobot at ang sumobot V3. I-explain natin kung paano nila nadadetect ang line at kung paano sila nag-a-adjust ng movement para manatili dito. Unahin muna natin ang dalawang mini sumobot. Gamit nila ang ESP32 at dalawang IR sensors. Ang IR sensors ang nagdadetect kung nasa line pa ang robot. Ang motor control function na ito ay kinokontrol ang left at right motors. Kapag positive, forward, at kapag negative naman, backward. Ito ang ginagamit para makagawa ng forward, turning, at reversing. Sa strategy 2 ng code, ang last turn ay ang tanda ng last direction. Sa sensor reading naman, kapag low, ibig sabihin may line, at kapag high naman, ibig sabihin wala. Ito naman ang speed settings. Ang sinet natin sa base ay 150, sa turn, 180, at reverse naman ay negative 100. Ang code na ito ay kapag parehong nasa line na ang sensors, ibig sabihin finish line na. Ang action na gagawin ng sumobot ay mag-stop ang motors at mag-e-end ng loop. Sa movement logic, kapag both high, diretso lang. Kapag left detected, liliko pa kaliwa. At kapag right detected naman, liliko pa kanan. Dito naman tayo sa sumobot V3. Same concept, pero mas malaki ang robot kaya mas malayo ang IR sensors. Sa motor control, mas detailed ang control. Bawat motor may forward, backward at stop. Gumagamit din ng PWM para sa speed. Sa strategy 2 ng code ng V3 ay same lang ang logic. Read IR sensors, detect position ng line, at adjust movement. Kahit magkaiba ang distance ng sensors, same behavior pa rin. Take note na ang line following strategy na ito ay isa pa sa mga pwedeng maging mode ng sumobot at pwede rin itong ilipat sa iba pang strategy slot. Ngayon, itatest natin ang line following ng dalawang mini sumobot. Ilagay natin sila sa starting point ng line at once na mag-start, mapapansin agad na susundan nila yung line. Kapag lumihis sila, nag-a-adjust sila gamit ang IR sensors, liliko sila pa kaliwa o pa kanan depende sa posisyon ng line. Makikita rin na smooth ang galaw nila at hindi sila basta-basta naliligaw. At habang papalapit sa dulo, kapag parehong nakadetect ang dalawang IR sensors ng line, automatic silang hihinto. Ibig sabihin, working ang finish line detection at accurate ang sensor readings. Ngayon naman, testing natin ang sumobot V3. Same setup lang katulad ng sa mini sumobot, ilalagay natin sa line, then start. Makikita na sinusundan din niya yung line pero mas stable ang movement. Dahil mas malaki ang robot at mas malayo ang pagitan ng sensors. Kapag lumilihis sa line, mabilis siya nagko-correct ng direction. At gaya ng mini, kapag natetect ang finish line, titigil din siya automatically. Sa actual testing, makikita natin na parehong gumagana ang line following ng mini at V3. Kaya nilang mag-adjust in real time at accurate ang pag-detect ng line. Sa simpleng paggamit ng IR sensors at motor control, nagagawa ng sumobot na sundan ang line, mag-adjust ng direction at mag-stop sa tamang point. At dito natin makikita na kahit simple ang setup, kaya nilang maging precise at reliable ang galaw ng robot. And that's it for this video. Sana mas naintindihan nyo kung paano gumagana ang line following strategy at kung paano nito nasusundan ang line gamit ang sensors. Thanks for watching! Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang ganitong content. This is Alex Hub, empowering your projects. See you sa next video!